Amen. Praise God. Hallelujah. Magandang umaga po muli sa bawat isa, sa lahat po ng kasama natin ngayon sa morning devotion. Tunay nga po na napakabuti ng Panginoon. Kaya po sa umagang ito ay muli na naman tayong samahan sa isang pagpapalang umaga na tayo ay makarinig ng salita ng Diyos na patuloy magbibigay sa atin ng pag-asa at magdagdag sa atin sa pananampalataya para tayo ay lumago sa paglilingkod sa Panginoon. Amen! Purihin ang Panginoon. At samahan niyo po ako at kunin po muli ang ating mga Biblia para basahin po natin ang salita ng Diyos. At ito po yung mahanap muli sa unang Timoteo 6:11-12. Ipagpapatuloy po natin yung mga nakalipas natin na about godliness at patuloy nating alamin yung mga bagay na gustong ipagawa ng Diyos sa buhay natin bilang mananampalataya. Amen. At babasahin ko po dito, English po yung aking hawak na Biblia. Sabi po sa unang Timoteo 6:11-12. Sabi doon, "But you, O man of God, flee these things and pursue righteousness, godliness, faith, love, patience, and gentleness." Amen. Manalangin po tayo. Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat po. Muli po kami lumalapit sa iyo. Samahan po kami. Gabayan kami ng banal na Espiritu para maintindihan namin at maunawaan ang iyong mga salita at ang mga bagay na sagabal, Lord. We rebuke in Jesus' name. At bayaan mo, banal na Espiritu, ikaw magali at manguna sa amin para kami matuto na makarinig pa ng patuloy na lumago kami sa pananampalataya. Salamat po, Ama. Jesus' name we pray. Amen. Purihin ang Panginoon. Salamat po. Hallelujah. Ipagpatuloy natin yung sulat ni Pablo kay Timoteo kung paano siya patuloy na maglilingkod at susunod sa kalooban ng Diyos. Yung mga nakalipos po nating topic na nauna na ay patungkol sa righteousness, godliness, yung love, at yung steadfastness. So, sa umagang ito, ating pong talakayin naman yung sinasabi dito na pananampalataya. So, ang ating tema sa umagang ito ay, sabi doon ay, pursue faithfulness in God. So, sa Tagalog po ay, ipagpatuloy ang pananampalataya. Yan, diyan po iinog ang ating word of encouragement natin. Napakahalaga na ipagpatuloy pala natin ang pananampalataya. Kanina natin pagpapatuloy ang pananampalataya natin ay siyempre kay Jesus Christ. Amen? So, dito sa ating nabasa, bakit sinasabi ni Pablo o ng salita ng Diyos na magpatuloy si Timoteo, ipagpatuloy niya yung pananampalataya niya kay God o kay Christ. Kasi nga po ay kung ang ating pananampalataya ay manghihina, ay di wala po Tandaan po natin, sabi po sa mga huling panahon, magkakaroon ng apostasy. At hindi po lingid sa atin yung mga kapatid. Pag sinabing apostasy, ito po ay nanlalamig sa pananampalataya. Ano po? Lumalayo sa pananampalataya kay Kristo. Kaya yun po yung ini-encourage ni Pablo kay Timoteo na ipagpatuloy mo, manampalataya ka. Kailangan mong manampalataya kay Kristo at hindi sa mga bagay na nasa mundo, hindi sa tao. Ilagak mo ang pananampalataya mo kay Jesus Christ lamang, sabi po dito sa ating binasa. Amen. At bakit gayon na lamang po ang payo ni Pablo kay Timoteo na kailangan niyang mag-pursue ng pananampalataya kay Kristo? Kasi kung babasahin po natin doon sa 1 Timothy 6, chapter 4, may nakasulat po doon. Sabi po dito sa chapter 4, sinasabi po doon na flee. Sabi doon, flee. Ito yung sinasabi ni Pablo kay Timoteo na yung mananampalataya nung time na yon o si Timoteo kailangang mag-flee. Saan mag-flee? Si Timoteo, sabi po dito, flee from mga bagay na nasa mundo. Amen. At ano ba yung nakasulat dito na mag-flee tayo? Amen. Isa-isahin po natin yung mag-flee. Praise God. Hallelujah.
At yun na nga po ang sinasabi ni Pablo kay Timoteo na plea. Ano po yung lalayuan ni Timoteo nung panahon na yun? Sabi doon, kailangan niyang mag-plea sa mga gawa ng kayabangan. Sabi doon, knowing nothing, but is obsessed with dispute and argument over words from which come envy, strife, reviling, evil, suspicious. At sabi po doon, yung mga useless na wrangling of men of corrupt mind and destitute of truth, who suppose that godliness is a means of gain. From such withdraw yourself. Yun, sinasabi ni Pablo na kailangan ni Timoteo na mag-withdraw sa mga ganong bagay. At pag sumakita niya, na ipagpatuloy niya yung mga pananampalataya na may kasamang contentment sa buhay. Yun ang pinakamagandang great gain, yung maging kontento. Kaya po sa ating mga buhay, kung sinasabi din ni Pablo na yung mga bagay na yon sa panahon ni Timoteo, yun din sinasabi ng Word of God sa ating mananampalataya. Sa panahon na to, we are living in the last days, kaya we need to plea sa mga bagay na makakapagpahamak sa atin. Amen? At sabi po dito, sabi ano yung sinabi, paano tayo? Sabi doon, paano tayo lalayo? O paano natin, sabi doon, paano natin ipupursue yung ating pananampalataya kay Kristo? Paano natin ipagpapatuloy ang ating pananampalataya kay Christ? So, alam na po natin yung basic at kung minsan, balik na naman tayo sa basic kasi kapag yung basic na mga bagay hindi natin nagagawa, ay paano nga tayo lalago sa pananampalataya? At ayun, ano yung mga bagay na dapat natin gawin para makapagpatuloy tayo sa pananampalataya kay Kristo? Kailangan po natin na wag magsasawa na gagawin natin. Yung unang bagay para tayo ay patuloy na lumago at magkapagpatuloy sa ating pananampalataya kay Kristo, yung pananalangin. O di po ba yung prayer? Alam naman natin, prayer with God, time with God, is two-way. Kapag ikinananalangin sa Lord, di kinakausap mo ang Lord. Kapag naman ikinagbabasa ng Biblia, di nakikinig ka sa salita ng Diyos. Ano pa? Yung worship, yan, napakalaga ng worship. Di po ba, yung praise, yung masaya, kapag ikinagpupuri sa Lord, di ba, kumakanta tayo ng masaya, di maging masaya tayo. At doon sa time naman na worship, di mag-focus tayo talaga sa Panginoon, yung one-on-one, worship the Lord in the Spirit and truth, puso sa puso. Kaya may time nga po na kapag masaya ka sa mga awitan, talagang yung katawan natin ay dapat kasama din na action na masaya. At kapag naman yung worship na one-on-one ka na the Lord, ay talagang yung puso sa puso na yun. Kaya may time talaga na lumuluha ka. Kasi nga, ang banal na espiritu nagwo-work sa ating emotion. Kasi ang hirap naman ng walang emotion ng tao, ay nagpupuri na at nagsasaya, ay nakatayo ka lang dyan. Yung banal na espiritu nagpo-pour out na kanyang ng presensya sa iba, ay wala kang maramdaman. Kasi nga, lumilipad ang isip mo. Nasa mga problema at pagsubok. Amen? Kaya napakahalaga, balik tayo sa basic na manalangin, worship the Lord. Ano pa? Servanthood. Yun, mag-servanthood tayo. Ano ba yung servanthood? Humble before God. Putting other first. Serve to others. At ano yung magandang halimbawa na servanthood, di ba si Jesus Christ, hinugasan yung mga paa ng mga disciple. Amen? So, sa mga churches po ba natin, nagkakaroon ba tayo ng mga paghuhugas ng paa? Di po pa pagpapakita yon ng kababaan in action na hinuhugasan mo kahit ano-anong uri ang paa yan. Amen? At sabi pa doon, para tayo lalong manatili, makapagpatuloy ng pananampalataya sa Lord ay studying the Word of God. Alam na po natin yan, Joshua 1:8-9, meditate the Word of God day and night, study it carefully so that we will victorious and successful in all we do. At sabi nga po doon sa 2 Timothy, tama nga po ba? 5:15 o 16, tayo ay mag-aral upang hindi naman tayo maging kahiyahiya na manggagawa ng Panginoon na tama ang ipinapangaral. Amen? Yun din po yung payo kay Timothy, 2:15. 2 Timothy 2:15, na wala tayong dapat ikahiya kasi naipapangaral natin ang salita ng Diyos na sa katotohanan. Kasi God is truth. Amen? Puri ng Panginoon. Siyempre, kapag ito'y ginagawa natin ang mga bagay na to, tayo ay patuloy na lalago ang relationship natin with the Lord. Kaya nga po doon, pursue our faith in Christ.
ipagpatuloy natin, magpatuloy tayo sa ating pananampalataya kay Kristo, palaguin natin. Work out yung salvation na binigay sa atin ng Panginoon. Amen? Purihin ng Panginoon. Praise God. Ano pa po yung makikita natin doon sa verse 12? Sabi po sa verse 12, basahin natin. Verse 12 ay, sabi doon ni Pablo kay Timothy, fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life, to which you were also called and have confessed the good confession in the presence of many witnesses. So, tinuturuan o pinapayuhan ni Pablo si Timoteo na yung kanyang pananampalataya ay ipaglaban niya. Ano po? Bakit ipaglalaban? Ay may tendency kasi na magkaroon ng apostasy o may tendency na mahulog tayo sa mga bagay-bagay na yung pananampalataya natin ay pwedeng mawala. Amen? Purihin ng Panginoon. Sabi dito sa verse 12, so ano ba yung ibig sabihin na sinasabi doon na lay hold eternal life? So yung ating pananampalataya, pangawakan natin ito upang yung pananampalataya natin ay makamtan natin. Yung eternal life, di po ba? Yun naman ang focus natin eh. Kaya tayo nananatili. Kaya nga pa tayo nagsisikap na mabuhay saan? Yung nakalipas, sa katwiran ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos, sa steadfastness, sa godliness, di po ba? Yung mga nauna, kaya tayo namumuhay na ganun, kaya tayo nagsusumikap, kaya napakahalaga na salitang pagsusumikap. Kasi kung walang pagsusumikap, wala tayong mararating, hindi natin makakamtan yung plano o yung eternal life na bigay ng Diyos sa iyo at sa akin. Kaya napakahalaga, we need to magsumikapan, pagsumakitan na yung pinapagawa ng Panginoon ay magawa natin sa tulong ng Banal na Espiritu po. Amen. Kaya sabi po doon, napakahalaga na paano tayo makikipaglaban ng pananampalataya. Sabi, fight with a good fight of faith. Sabi doon, kung titingnan natin, ang gagawin pala natin ay manatiling matapat kay Jesus Christ. Yung pala yung sinasabi na fight with a good fight of faith. Manatili tayo kay Jesus Christ. Manatili tayong nananampalataya buong buhay natin. Buat tayo naging Kristiyano hanggang sa pagbabalik niya, hanggang i-rapture, manatili tayong tapat. Kasi nga po sabi doon sa last days, maraming manlalamig at tatalikod kay Jesus Christ. Tatalikod sa pananampalataya, kaya nga po apostasy. At nawa po hindi tayo mapasama doon sa sinasabing manlalamig sa pananampalataya. Dahil sa uling panahon, marami pong mangyayari at daranasin. At sabi pa doon, buong buhay na tayo ay manampalataya sa Kanya, na kahit anong problema, pagsubok, ang dumating, trials, paghihirap, at kahirapan, ay ito'y malampasan natin. Yung mga kahirapan na padating, sabi nga doon, sa loob ng 3.5, ay may mga paghihirap, mga trials, tribulation, ay nandito pa nga tayo, marami na tayong dinadaanan, kagaya ngayon, may balita, ipag-pray ang Israel kasi may sasalakay na naman. O di po ba? At marami nagagalit kasi pinagpipray ang Israel. Ay bakit pa daw ipagpipray yun? Di po ba? Ay sino ba susundin natin, tao o Diyos? Di ba? Ay sabi, pray for the nation, pray sa mga namumuno, na inutusan tayo ng Panginoon, gawin natin, masundin natin sa panahon ito, yung pinapasabi ng salita ng Diyos. Ano po? Kasi maraming bulaan. Mag-stick tayo sa salita ng Diyos. Our foundation is the Word of God. Walang kakanan, walang kakaliwa. Doon lang po tayo mga kapatid. Ano po? At ating parating paniwalaan na ang salita ng Diyos, tayo maging katulad ng mga Berean na sinasaliksik ang salita ng Diyos upang hindi tayo madayan mga bulaan, nagkalat na talaga. Hallelujah. Salamat na lamang po. At may pangako ang Panginoon na may mga Holy Spirit, yung may Holy Spirit, tatak ng banal na Espiritu, tayo ay hindi niya pababayaan. At ang banal na Espiritu ang magagabay sa atin sa katotohanan kung paano tayo makapamuhay pa ng banal sa harapan ng Diyos. Hallelujah. Salamat sa Banal na Espiritu. Pasalamatan natin ang Banal na Espiritu na to, na siyang tatak ng mga magtitis hanggang wakas. Amen. Kaya sabi po doon, napakahalaga na ibig sabihin ng fight, a good fight of faith, ay manatili tayo sa kalinga ng Diyos. Wag tayong lalayo sa kalinga ng Diyos at lumayo tayo sa kasalanan at magsumikap tayo na mahalin ang Panginoon. Ang totoo, siya ang unang nagmahal sa atin. Magsumikap tayo na mahalin ang ating kapwa. Amen. Panalangin natin sila dahil utos ng Panginoon. Kaya po sa umagang ito, salamat po, nawa po yung matutunan tayo
magpatuloy tayo sa pananampalataya kay Kristo upang makamtan natin ang eternal life na pangako niya sa atin. Amen. Manalangin na po tayo at napakadaming ipapanalangin. To God be the glory. Pray. Samahan niyo po kaming mag-pray. Mag-agree po kayo dyan. Amen. Hallelujah. Oh yes, Lord. Maraming salamat, Lord. Pinupuri ka namin. Dadakila ka namin. Salamat, Panginoon. Napakabuti mo. Right now, Lord, ano man ang nangyayari sa paligid, ano man po mga balita, Panginoon, sinabi mo, fight with a good fight of faith, na ano man ang daanan namin, kami po ay hindi liliko o kakaliwa, kakanan. Bagkus, Lord, yung aming mga mata, ipokus namin. Right now, Lord, patuloy kami na lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba. Ano man po mga bagay na hindi kaya-aya sa amin, Lord, tulungan mo kami, sanctify us, Lord, upang ang mga panalangin namin at ito ay makarating sa iyong kalwalatian at pakinggan mo, God, in the name of Jesus. Hallelujah. Holy Spirit, ikaw po ang nagsabi, pray. Ipag-pray ang mga namumuno sa bawat sulok ng mundo. Hallelujah. Ang mga tao sa paligid, kaya right now, Lord, kami nagkakaisang magkakapatid. Ano man po nangyayari sa bansang Israel, O God, marami man pong sumasalakay, kabi-kabila, Lord. Alam po namin kung ano yung nasusulat sa Biblia, kailangan matupad yun. Ang patuloy lang po namin dalangin, Panginoon, ang mga tao doon sa Jerusalem, sa lahi ni Israel, ay mabuksan ang mga mata at kilalanin ng Panginoon bilang Misaya upang patuloy na makasumpong sila ng kaligtasan. Panginoon, ikaw po ang nakakaalam ko ano yung plano mo ayon sa Bible. Ayaw po namin na maging humadlang kami doon sa mga plano mo sa mga nakasulat sa Biblia. Bagkus, Lord, mag-pray lamang po kami na kami sa aming buhay na ito, Lord, na dinadaanan, pakaingatan mo kami at dagdagan mo pa yung aming pananampalataya. Lord, hawakan mo ang aming mga kamay. Hawakan mo kami ng mahigpit upang hindi kami makabitaw, Panginoon. Ang kaligtasan ay hindi nawawala dahil yun ay ginawa na ni Jesus Christ. Pero ang mga tao po ang may problema, nahuhulog po sa mga kasalanan, sa pananampalataya, dahil sa dami ng hirap na dinadaanan. Pero Lord, pinangakuan mo po ang iyong mga anak doon sa Romans 8, sa Romans 8 na 30 hanggang katapusan, kahit anong daanan namin, kagutuman, tabak, kahirapan, kung ano-ano pang hirap na naandyan, ang iyong pag-ibig ay hindi magmamaliw at mananatili. Basta kami patuloy na mamuhay sa iyo sa katotohanan at matuwid. Lord, kami po ay pakahawakan mo ang pananampalataya upang makamtan namin, Panginoon, upang yung ending po namin ay maging maganda at makamtan po namin yung blessed hope na pangako mo sa mga babalikan mo, Panginoon. Hallelujah. Kaya Lord, idinadalahin ko rin po ang mga nangunguna sa amin, sa mga kasama namin, bawat sulok ng mundo, Panginoon, na mga lingkod ng Diyos, dinadalangin namin. Lord, strengthen us, magpalakasan po kami. Yes, may time na nanghihina. Subalit, Lord, kapag kami nagbabad sa panalangin, sa pagbabasa ng iyong salita, sa pag-worship, Lord, hallelujah, naniniwala kami, Panginoon, na yung aming pananampalataya ay hindi maliligalig, hindi mauuga kahit anuman ang marinig namin, ang makita namin, O God, na marinig namin na mga balita, Lord, ang pangahawakan namin patuloy, Ama, in the name of Jesus. Yung sabi mo sa awit 46:10, know that I am your God. At alam namin ay kay Almighty, powerfully effective, powerful God. At alam mo, kapag kami nananalangin, panalangin na matuwid, ay yung papakinggan, ang panalangin na nagkakasundo ay papakinggan mo. Kaya, Lord, salamat sa gagawin mo sa bansang Israel. At ang bansang Pilipinas, Lord, hindi po namin alam kung ano-ano yung mga tension na nangyayari. At alam po namin, salamat po, nakatapos ang butuhan. Sa kabila po ng mayroong mga sa ibang lugar ay may namatay sa butuhan na ito, Lord, in the name of Jesus. Tulungan mo pa rin po na ang mga tao ay magkaroon ng takot sa Diyos. Ang mga namumunong ito in the name of Jesus. Lord, matakot sila sa Lord at gawin nila ang kalooban ng Diyos upang ang bansang ito ay magkaroon ng takot sa Panginoon in Jesus' name. At ang mga lingkod mo, mga pastor, teacher, preacher, evangelist, missionary, Lord, patuloy po kami na tumayo sa katotohanan dahil we are living the last days. Ang daming bulaan, Lord. Kaya Lord, sa kabila ng maraming bulaan, Lord, ikaw pa rin po ang magpapadala ng mga totoo mong lingkod na mga ngaral na katotohanan na sa panahon namin ito napakahalaga na kami ay patuloy na magpahawak sa iyo at yung patungkol sa pagka-repentance, hallelujah, ay huwag po namin kalimutan na ibahagi kasi ang kasalanan ay
hindi kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Kaya Lord, right now, mga kaibigan namin ngayon na nangangailangan ng panalangin, Lord, we decree and declare healing, deliverance, salvation, provision, protection, sakit at karamdaman na right now na nanonood, anuman po ang iyong kahilingan, mga prayer request, Lord, we lift up to you in Jesus' name, Lord. Hallelujah. Let your divine healing be upon sa may mga sakit at karamdaman, sa mga kapatiran, Panginoon, na may mga pinag-prayer request, Lord, protection, hallelujah, sa mga kamag-anak, mga OFW na nasa ibang bansa, mga Pilipino nasa Israel, Lord. Salamat po sa iyong protection, pag-iingat, in the name of Jesus. We decree and declare, Lord, kasi sinabi mo na hindi mo pababayaan ng mga na nagtitiwala sa iyo. Kaya, Lord, we pray, Lord God, na patuloy mo kami pagkaisa sa kabila ng aming pagkakaiba-iba. Lord, pagkaisa mo kami. Kaya salamat po, Lord, sa umagang ito, inakin namin ang tagumpay at lahat ng mga prayer request na hindi ko pa nabanggit, Lord. Silyuhan mo ng banal na dugo ang lahat ng panalangin na to at kami po'y makapulot ng aral at lumago kami sa pananampalataya. Hawakan mo po kami, O God. Maraming salamat po sa iyo ang papuri sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Claim it! Ang ating panalangin ay sasagutin ng Diyos. Thank you! Amen! Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Salamat po. Bye-bye. At magandang umaga sa lahat. Glory to God.